Mukhang masasarap ang mga pagkain ito. Ito ganda ng presentation. At ang gaganda ng mga shots. Mukhang nakakatakam ang mga ito. Kailan ko kaya ito matitikman? Oh, Indra, ikaw pala yan. paano mo naman nasabi na masasarap yan? Natikman mo na ba yan? Hindi pa, pero kitang-kita naman sa presentation, di ba? Ang ganda. At saka nakakatakam. Maganda talaga, tsaka masarap. That's the power of food styling and photography. Oh, hi, Sir Sydney. Sir Sydney, this is Ash. So, Ash, si Sir Sydney ay isang chef at food stylist. So, ituturo niya sa atin kung paano ba gayahin ng eksakto yung mga nakikita mo sa pictures. Come on, I'll show you how to do it. Let's go. Basically, ang isang food stylist, nagpe-prepare siya ng food for food photo shoot. Basically for food magazine, food companies ang tinitake ng food stylist. The reason why kung bakit merong food stylist, siya yung nag-enhance ng food na kinikreate ng mga, say, restaurants or food companies. Kasi different, pagka sync mo siya through a camera, different yung lalabas na photo kapag yung natural cooked food yung ginawa mo. Unlike kapag ginawa siya from a food stylist, ini-enhance pa nila, mas gumaganda na enhance yung color, yung red mas nagiging red in front of the camera. Maniniwala ba kayo na ilan sa mga nakikita nyo na sa pictures sa isang food magazine ay replika lang ng tunay na pagkain? Yan ang tinatawag ng mga food stylist na food tricks. Can you show us some tricks na ginagawa mo? Okay, but before we start, I'd like to introduce my assistant, my junior food stylist, Chef Laika. Hello, Chef Laika. So first, ang una natin gagawin is ice cream. Nung una, yung mga unang food stylist, ang ginagamit nila is mashed potato. So when you form your dough na, you get your ice cream scoop, you scoop your dough, make sure na siksik yung ice cream scoop to make sure na mukha talaga siyang ice cream. Alisin mo yung excess dough. Tapos yung nakikita mong yung nagmumukha siyang ice cream, yung na-scrape out of the scoop, yun yung tinatawag na barking. So yung mga food stylist, mas ini-enhance pa yan. Ilalagyan pa nila ng more na guhit na ganyan to add more barking. Then, place it here sa plate. So, there's our ice cream. Galing! Ngayon, kukulayin natin yung ice cream natin. We'll make different flavors out of this dough kanina. Yan, may cheese flavor na tayo. Strawberry at double Dutch flavor naman! Ayan, mukha na talaga siyang tunay na ice cream. Siyempre, we need a coffee cup. Then, yung smoke effect na ginagamit ng mga food stylist is hydrochloric acid. Ito, hindi na to edible. And ammonia. Lalagyan natin yung lid ng coffee cup ng hydrochloric acid. So, konti lang. And then, few drops of ammonia. Wow! Ang galing! Bakit naman po need yung tricks sa mga pagkain? Para magkaroon ng wow factor pagka na-picture na siya ng camera, para mas realistic, mas yummy yung dating. Yung sa TV kasi, may movement yung food, so may timing. May continuity. May continuity. Unlike sa still shoot, meron kang time i-prepare yung food. So we have our milk. Usually we use glue as our milk. Kasi mas in front of the camera, mas mukha talaga siyang milk. Pagka ginamit natin yung real thing, medyo runny siya. Usually, bibili tayo ng isang box ng cereal. Pero pipiliin natin yung magagandang chips lang ng cereals. Lalagyan lang natin yung bowl, yung circular motion. Mag-build up ka lang ng height. So, lalagyan mo lang siya kahit crush na cereals. Ipa-pat dry natin siya. And then, hindi natin siya ipukook. Ipe-paint lang natin siya. Pwede natin siyang i-air dry or ipat natin siya ng konti ng paper towel. Galing! Now you have your no-cook chicken inasal. Para buo ang presentation, ipiplating na ito ni Sir Sydney with the help of Chef Laika. Siyempre, dapat may design. Kung may food, dapat may drinks din.
Acrylic naman ang ginagamit sa substitute ng mga food stylist sa tunay na ice. Okay, may challenge ako para sa inyo. Magkakulat kayo ng ingredients, i-style niyo yung sarili niyong food, then isushoot nyo. Then titignan namin ni Chef Laika kung sino yung panalo sa inyong dalawa. Sounds hard. Kanina nung pinapanood namin, parang ang dali-dali lang. Ngayon nandito kami. Harap ba? Ang ganda naman ng chicken. I like it. Before natin i-judge kung sino yung mananalo, kailangan munang i-picture nyo yung mga food presentation nyo. Para sa amin, ang nanalo yung iced tea. Kasi meron siyang details talaga, may drools, merong melting effect. Though, more effort naman yung sa kanya, kaya lang medyo hindi ganun ka-realistic yung approach nung concept niya. Talagang malaki ang naitutulong ng maayos na plating design ng pagkain at ganda ng kuha sa litrato upang mahikayat ang isang tao na bilhin ang isang klase ng pagkain. Chef Sydney and Chef Laika, thank you very much for teaching us how to style our food. At saka salamat din sa kanila kasi tinuruan nila kami ng mga techniques at ng mga tricks kung paano pagandahin ng isang putahe sa harap ng TV o kaya sa magazines. We hope you enjoyed our stories this episode. Samahan niyo kami next week for more interesting stories. This has been Ta. And guys, if you have any comments, suggestions, or feedbacks, just email us at tribe.net25@gmail.com. This has been Blanche. And also, don't forget to like our fan page on Facebook, follow our tweets on Twitter, and subscribe to our YouTube channel. Until next week, this has been EJ. Try tayo ito!